pagkabata, may paulit-ulit na panaginip si Lance, isang lalaking nakatayo sa dilim, payat, walang mukha at hindi kumikibo. Lagi siyang nandoon, hindi nagsasalita, hindi gumagalaw, pero laging nakatingin. Nang tumungtong si Lance sa edad na 19, unti-unti nang lumalapit ang nilalang sa bawat panaginip niya. Sa huling gabi, nang bumagsak siya sa sobrang puyat at pagod, doon siya tuluyang nawala. Ilang araw ang lumipas. Tahimik ang bahay nila Lance. Sarado ang mga bintana. Walang pumapasok. Isang linggo na siyang nawawala. Nang dumating ang kanyang ina mula sa probinsya, wala siyang nadatnan kundi ang basang-basang sahig sa loob ng kwarto at isang sulat sa ilalim ng kama. Binasa niya iyon, nanginginig. "Pasensya ka na, anak. Hindi mo alam, pero may kambal kang nauna sa'yo. Ipinanganak kayong dalawa. Pero siya ay may deformidad. Isang mukha na di matanggap ng mundo. Pinili kong tapusin ang kanyang buhay bago pa man siya lumaki." Sinabi ng doktor wala na siya. Pero gabi-gabi, naririnig ko siyang umiiyak sa panaginip. Paulit-ulit niyang sinasabi, Ako dapat ang nabuhay. Kung nababasa mo ito, baka huli na ang lahat." "Tatay," pagkababa niya ng sulat, may malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. Tumigil ang lahat ng tunog. Sa likod niya, isang tinig ang bumulong. "Salamat sa liham na binigay ni Itay, Ma." Paglingon niya, naroon si Lance, pero hindi na siya iyon. Ang balat ay tuyo, ang isang matay parang basag na salamin, at ang ngiti, putol ang labi, bakat ang galit. Hindi na si Lance ang nasa katawan. Ang kaluluwang matagal nang itinapon ay nakabalik na.